Kasama nyo nga po all the way till 1 ng hapon. Huwag mong masabi-sabing in the morning, Chacha, kahit sanay ka ng in the morning. Dahil baka magkatotoo at hanggang mamaya talagang umupo ako hanggang kay Dr. Love. Hanggang alauna lang po ng hapon para po sa programang Heart to Heart. Pasalamatan muna natin ang pinanggalingan na programa, ang napakagandang Sana Lord ni Idol Lord De Vera na nandito pa po ngayon sa stasyon dahil parang gusto pa yatang magpa-lunch nito. Ayaw pang umuwi. Please lang, Yotits, umuwi ka na. Kasi pag di ka pa umuwi, baka magpalibre pa kami sa'yo. Ayan, kumakaway-kaway pa po siya sa ating Facebook Live, mga kapatid. Magandang umaga po. Umaga, ayan, kasasabi ko lang. Magandang tanghali po. Sorry na po agad. I'm so sorry, mga kapatid. Magandang tanghali po sa mga kapatid natin na nakatutok sa atin ngayon. Dito nga po sa programa ni Kuya Popoy na Heart to Heart. Hahalili po tayo, mga kapatid, ha. Dito po sa programa, alam kong si Kuya Popoy ay miss nyo na at sana makabalik po siya agad ngayong linggo. Kung di ngayong linggo, sana next week. Meron lang pong inaasikasong mga importanteng bagay-bagay si Kuya Popoy. Pero ngayon, dire-diretso po ang ating mga topic dito sa Heart to Heart. Syempre pa, meron din tayong Pamigay Monday. Oo, diretso po yan. 250 pesos na money transfer ang gagawin namin. Syempre naman, kapag nagpunta pa kayo dito at kayo pa ang nag-claim ng 250, di parang wala din. Kaya kapag nanalo kayo ngayon ding araw na ito, ipapadala po namin sa inyo ang inyong 250 pesos. Simple lang. Sumali lamang po sa ating chikahan ngayong araw na ito, mga kapatid. Meron tayong topic for today's video, pero magandang tanghali din po sa mga nakikinig sa atin sa radyo. For Pamigay Monday, ito po ang ating question na dapat ninyong sagutin. Pero dapat, if you're watching on our Facebook Live ng Radyo 5, by the way, live din po tayo sa aking Facebook page na DJ Chacha. Mamaya babatiin ko yung mga nagpapabate. Maging yung mga nandito sa TikTok, sabi niya, akala ko 6 to 10 a.m. lang duty mo. Pagka po minsan gipit, talagang umaabot po tayo ng tanghali. Si Jeff nga nandito pa rin. Si Erwin Ocanya nga nandito rin eh. Si Kuya Aaron nandito. Si Direk Joey. Si Bea. Lahat po kami dito gipit. At pag gipit, pinch hit lang po ng pinch hit. Ganon, mga kapatid. Hindi po kasi nga si Popoy may inaasikaso. Pero habang wala pa si Popoy, ang halili. Yan, halinhinan. Mali yata yun. Kami po ni Laila Chikadora ang magpapalitan sa paghalili kay Kuya Popoy. Speaking of Kuya Popoy, tomorrow is his birthday. Happy 40th birthday. Ay, more than pala. 40 ba? Ilan taon ba si Kuya Popoy? 50 yata. Tsareng. Magagalit yun sa akin. Bukas birthday ni Kuya Popoy. And yung iba pa mga nagpapabati dyan, birthday nyo man or kung ano mang meron sa inyo, mamaya, gawin po natin yan. Ito na muna. Bitawan ko na para sa inyong lahat ang love question of the day natin ngayong araw na ito. Love question of the day. May ganon. Pastinger ka dyan. Taray ni Kuya Aaron. Buti si Kuya Aaron yan nandito, no? Diyan pa sa tulong pa ni Erwin Ocanya. Nakakatuwa. Hindi ako sumisigaw-sigaw for today's video, Jeff, nang wala akong marinig. Hindi ko naririnig, Kuya Aaron at Erwin. Wala tayong sigawan ng ganon. Pero ito, mga kapatid, para sa mga sakit ng ulo, ang inyong mga biyenan. Wow! Pero madalas to, no? Nagkakaroon talaga tayo ng problema sa mga in-laws. Sabi nga nila, pag pinakasalan mo yung asawa mo, pakakasalan mo rin ang kanyang mga magulang. Pero what if hindi ka gusto ng mga magulang niya? Ano bang mga senyales na hindi ka gusto ng iyong biyenan? Nanay ko, pasagutin nyo. Dati yun. Relate tayo dyan. Ang galing lang talaga manligaw ng asawa ko. Kaya if there's a will, there's a way. Bigyan ng jacket yan. Sa mga hindi pa rin kasundo, ang mga biyenan ninyo hanggang sa ngayon, may pag-asa pa. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano ang pwede nyong gawin para magustuhan kayo ng inyong minamahal na biyenan. Pero, paano mo nga ba malalaman? Ano bang mga senyales pag hindi ka type ng biyenan mo? Sumagot na po kayo dito sa ating live na inyong napapanood ngayon. Pwede rin kayong tumawag sa ating hotline. Ang hotline natin, mga kapatid, ay 8631-5788. O kaya naman sa 8631-6674. Yan ang mga hotline na inyong sasagutin. At
Hindi pala hotline na inyong sasagutin. Hotline na inyong tatawagan. Tapos syempre, pag sumagot kami, doon na kayo sasagot. Ha? Oo. Kapag lagi daw mali ang ginagawa mo, lahat na lang ng ginagawa mo mali sa paningin nila. Yan ang sabi ni Sel Marie on TikTok. Talaga? May point. Oo. Pero di kaya asawa mo yon? Kasi ako ganun ako sa asawa ko eh. Lahat ng gawin niya kahit tama, mali pa rin sa paningin ko. Kawawa naman yung asawa ko. But anyway, ayan nga mga kapatid, magandang senyales yan ha. Oo nga no, pwede no. Yung lahat na lang ng gagawin mo, ang tingin ng biyanan mo mali. Pag biyanan, mapananay tatay ba yun? Or nanay lang? Pareho. Okay. So, masanay kasi akong mother-in-law or father-in-law. Nalilito pa rin ako hanggang ngayon sa mga tawag ng biyanan, hipag, ano pa yung mga iba. Ang dami niyan eh, di ba? So, gawin na lang natin, manugang. Diyan tayo yan ang mas kilala. Manugang, oo. Pag yung yung asawa ko, tawag sa kanya ng nanay at tatay ko, manugang. Kita nyo na, nakakalito. O sige, para mas maintindihan ninyo. Eto pa, may nag-comment agad. Ichichismis ka kahit wala ka namang ginagawa sa kanya. From Alma23. Alam nyo, parang ang daming pinagdadaanan ng mga nagko-comment ngayon dito sa online natin. Ang daming hindi gusto ng biyanan. Ganun ba ito, mga kapatid? Nakakaloka kayo dyan, ha? Mamaya, abangan natin, ha? Itong mga kapatid natin na mag-share dito sa ating love question of the day na anong mga senyales na ayaw sa'yo ng biyanan mo. And just by answering, mga kapatid, sasagot lang kayo, may chance kayo magkaroon ng 250 pesos at ng Sulit TV. Ibig sabihin, pag nagkaroon kayo ng Sulit TV, malinaw nyo na pong mapapanood ang mga programa sa 1PH, ganun na rin sa TV5. Once again, sa Facebook, pwede kayo sumagot. Hanapin nyo lang 92.3 True FM Facebook page or on my Facebook page, it's DJ Chacha, kagaya na lang ng mga sumasagot sa atin ngayon on Facebook. And also, dito sa TikTok natin, hanapin nyo rin ako _DJ Chacha. Ayan, sabi pa dito, mayabang daw ako, sabi ng biyanan ko. Sige, labas nyo lahat ng galit ninyo sa mga biyanan nyo. Ilabas nyo! Oy, pero hindi naman lahat malas sa biyanan. Meron din mga swerte. 'Di ba? Pero hindi ko sasabihin na pag hindi ka gusto ng biyanan mo, malas ka na. Kasi alam nyo, magulang na kasi ako ngayon eh. So naiintindihan ko pag may mga pagkakataon na hindi agad nag-a-approve ang isang magulang sa jowa or mapapangasawa ng kanyang anak. Kasi sino ba namang magulang ang ayaw mapabuti ang anak? 'Di ba? Meron bang ganon? Kung meron ganon, ilapit nyo sa akin, tatampalin ko. Charang! Batiin daw natin, graduation on September si Lelaine Amigo. Ito, ang ganda nito. Ang ganda nung sagot ng isa, si Princess Pulgo. Kinukumpara ka sa ex ng asawa mo. Naku, hindi magandang pangitain yun. Oo nga, no, may mga pagkakataon na kaya hindi ka nagugustuhan ng biyanan mo dahil mas gusto nila yung ex ng anak nila. Yung bago ikaw. Mas dun sila approve. Pero again, kagaya na sinabi ko kanina, if there's a will, there's a way. Kumbaga, nasa tamang panliligaw lang yan. At mamaya ako ituturo sa inyo kung paano gagaang sa inyo ang loob ng inyong biyanan. So, i-share nyo na rin yung Facebook Live na napapanood ninyo at mamaya babasahin natin yung mga comments nyo dito. But right now, let's move on to our heart-to-heart confessions. H2H, Astig Confessions. Okay, tumayo na po ang inyong tita Chacha dahil nahihirapan na ako ng nakaupo. Talagang pag sa programa ay 4 na oras kang nakaupo, ikaw ay sanay na tatayo. Wait lang mga kapatid. Talaga na-realize kung gaano kami kalakas mag-headset ni Manong Ted Filon. Paglipat ko po sa upuan ni Lord De Vera, nabatid ko ang hina ng headset ni Lord. It's confirmed mga kapatid, bingi na po ang inyong tita Chacha. Pero eto na nga po ang ating heart-to-heart confessions. Kagaya nga ng dati, may mga kakaibang kwento at storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw dito po
sa programang Heart to Heart. MWF, alam nyo na kung ano yon. Alam niyo kung ano yung MWF? Dito nga po, mas lalo pa nating bibigyan ng pagkakataon ng ating listeners and viewers na magbigay at mag-share ng astig advice or astig comments sa ating tampok na storya na may matinding pinagdadaanan. Misunderstanding sa away pamilya, misunderstanding yung magjowa, o kaya ang mga talaga namang, Diyos ko, sa MOR pa lang noon, walang tigil na mga kabitan portion. Diba? Kaya ngayon yung mga patok na kwento sa mga teleserye, laging may third party. Sa bawat astig advice o astig comments, may chance rin kayong manalo ng 250 pesos. At every Mondays, Wednesdays, and Fridays po yan. Simple lang ang mechanics natin mga kapatid. Sa mga gustong maging winner sa araw na to, aside po sa inyong astig advice or comment, kailangan nyo rin gumamit ng hashtag for today. Ang hashtag nga natin is H2H. Anong hashtag natin? Yun lang? Ito na ang ating hashtag mga kapatid. Hashtag astig advice para mas madali naming makita ang inyong mga comments. So ulitin ko, kung gusto nyo mag-advise, gusto nyo mag-comment, gusto nyo manalo ng 250 pesos plus Sulit TV, hashtag astig advice. Walang hashtag taray advice. Doon ako nabibilang. Charing! At sa mga gustong tumawag, kung may landline po kayo, it's 8631-5788. Pwede rin po sa 8631-6674. Once again, it's 8631-5788 or 8631-6674. Huminga tayo ng malalim lahat, mga kapatid. At atin na pong simulan ang ating heart-to-heart confessions. H2H Astig Confessions. Hirap pa rin makamove on si Johan. 3 buwan mga kapatid matapos ang matinding pagtatalo nito sa kanyang 1-year live-in partner na si Karina. Ayon kay Johan, selos daw ang pinagmulan ng kanilang pagtatalo. Dahilan upang layasan ni Karina si Johan sa kanilang tinitirhan. Imbes na magkaayos pa sila ni Karina, bigla na lang daw itong nawala at kailanman ay hindi na nagpakita pa kay Johan. In short, ginost siya, mga kapatid. Kausapin po natin si Johan na nasa kabilang linya. Hello, good afternoon, Johan. Good afternoon po ako. Si Johan ay 30 years old ka, Johan? Yes po. Oo. Taga saan ka? Valenzuela? Valenzuela po. Saan ka sa Valenzuela? Ay, hindi siya taga Valenzuela kasi hindi niya alam. Chareng! Natatawa si Johan. No? Joke lang. O, basta Valenzuela. Binahaba kayo nitong nakaraang lindol? Ay, lindol. Binaha pero lindol. Nitong nakaraang umulan, nag-uulan. Binaha kayo? Yes po. Ganyan pag alas 4 pa lang ng umaga, nag-work ka na. Binaha kayo nung nakaraang lindol. Sorry, Johan. Ano ginagawa mo sa buhay? Johan? Yes po. Anong trabaho? Sa lang po. Sa construction po. Construction worker. Ano exactly ginagawa mo sa construction? Ikaw ba yung sa tiles? Ikaw ba yung nagpe-paint? Saan ka doon? Lang po, labor. Labor. Ay, alam natin na ang construction labor talaga yan. Pero ano exactly Pero ginagawa? wala pong parang assistant lang. Ah, okay. Pero gumagawa kayo, anong ginagawa nyo? Bahay? Paano ang eksena nyo? Mga building? Mga bahay po. Mga bahay. Okay. So ngayon ba nasa trabaho ka? Wala po. Holiday ka rin ngayon? Yes po. Oo. Para lang may idea kami, magkano na ang sinusweldo ng isang construction worker ngayon? Nasa 600. 600 pesos per day. So, madalas naman may gawa ka, ngayon lang wala. Apo. That's nice. Kasi 'di ba, bakit ka magjojowa kung wala ka namang trabaho? Tama, Johan? Tama po. Correct. Kasi hindi ka magkakajowa naman kung Unless gusto nyo magutom dalawa. Pwede naman, actually. Kung bet nyo magutom. Pero mukha namang responsable si Johan. Johan, etong tinitirhan mo bahay ng mga magulang mo? Apo. Okay. So, may girlfriend ka?
Wala po ngayon. Wala ngayon. Sige, kwentuhan mo ako ano ba nangyari. Sa'yo na namin mismo marinig. Ano nangyari? Nagka-selos lang din po nangyari. Hindi ko rin po alam kung bakit naging gano'n. Basta Bigla na lang po siyang nawala, nag-ghost, bigla na lang nag-block na lang sa akin kung ano yung ano. Kasi friendly po kasi ako sa mga babae. Sure kang friendly lang? Sure ka sa friendly? Paano yung friendly lang na Johan? Iba yung friendly sa maharot? Okay, maharot din, pero... Umami na maharot. Nanggigigil ako sa'yo, Johan eh. Gusto kita nailkatirin eh. Sa kanya na mismo nang galing. Kung ako din girlfriend mo, tas aamin ka sa akin na maharot ka, patay kang bata ka sa akin. Ano? Sige, Johan. Hindi maharot. Siyempre, ano naman, may mga best friend, siyempre, kung mga kwentuhan, gano'n. Kaya nagka-selos-selos na Wait lang, sa construction site, kung saan ka nagtatrabaho, may mga best friend ka kung tawagin. Meron. Eh, di ba madalas ang mga nasa construction, puro lalaki? So, ang best friend mo na tinatawag ay lalaki? Pero, hindi naman. Kasi siyempre, pag umuwi, gano'n. Okay, wait. Sino muna pinagselosa ng girlfriend mo para malinaw tayo? Katrabaho? Apo. Katrabaho hindi. mo? Hindi. Eh, sino? Pa? Sinong pinagselosan niya? Yung mga friend ko sa labas. Yung mga... May friend ka ba sa loob? Charing! May friend siya sa labas eh. Sorry. Hindi ko sa trabaho. Okay. Ang punto ko ron, sa labas, hindi sa loob ng trabaho. So, meron siya pinagseselosa ng mga kaibigan mo sa labas? Yes po. Eto mga kaibigan... Dati ko ng mga friend yun, pinagselosan pa rin niya. Tatagal namin 1 year. Mga ano ba ito? High school friends? Ganon? Oo po. Mga high school friends mo. Bakit niya pinagseselosan? Madalas mong kausap? Yes po. Minsan kasi, siyempre, meron kaming reunion. Pinagseselosan niya yung iba. Minsan kasi meron kayong reunion. Eh, di ba ang reunion madalang naman mangyari? 1 beses lang sa 1 taon? Yes po. Pera na lang kung every week nagre-reunion kayo ng tropa mo, ha? Mayaman na po sila ng pag-ganyan. Oo. So, lagi ka daw nakikipag-inuman, ang sabi dito ng source ko. Kaya nagsiselos. Yes, baka mas may time ka sa barkada kaysa sa jowa. Meron naman. Pero, syempre, siya yung inuuna ko minsan. Gaano ka kadalas uminom kasama ang tropa? Kada, sa 1 linggo, 3, 4. Kung jowa ko to, ngal-ngal to sa akin, 3 to 4 times a week umiinom ka. Okay. Sa loob ng 1 linggo. Hindi mawawala yun kasi ganyan po talaga. Hindi. Narinig nyo? Hindi daw mawawala yun. 3 to 4 times a week na inom, nang gigigil ako. Tumataas ang presyon ko. Pero sige, Kuya Johan, sa loob ng 1 linggo, gaano ka kadalas magbigay ng oras sa girlfriend mo? Buong araw. Minsan kasi nagiinom kami sa bahay. Hindi, ibig sabihin, hindi naman kayo magkasama sa bahay ng girlfriend mo, di ba? Magkasama po kami. Paano kanya go-ghostingin kung magkasama kayo sa bahay, Johan? Bigla siyang umalis. So live-in partner na ito. Yes, po. Tapos, nabuisit kasi 3 to 4 times a week nagiinom ka, minsan dyan pa kayo nagiinom sa tinutuluyan nyo, umalis na lang bigla ng walang paalam. Opo. At yun ang dinadahilan niya, yung kakatoma mo kasama ng mga katrabaho at katropa mo. Yes po. Wala pa kayong anak, Johan? Wala pa po. Manginginom ka talaga bago mo nakilala tong girlfriend mo, talagang mahilig ka na mag-alak. Opo. Oo. Kamusta naman ang atay mo? Chareng! Healthy naman? Healthy pa rin po kasi minsan pulutan po namin. Atay din eh. Eto si Johan, yung nagpapatawa pero hindi siya natatawa sa sarili niyang joke. Ikaw pwede kang komedyante, pwede kang ipasok sa Itbulaga. Pero sige, hindi mo maintindihan kung bakit ka nilayasan? Gusto mo bang i-explain ko sa'yo kung bakit? Hindi ko rin po kasi alam kung bakit ganyan po eh. Sa tagal namin ng 1 year kami, siyempre.
hindi ko na alam kung bakit siya umalis ganun kaagad. So ngayon, hindi mo sure kung nasan siya. Sinubukan mo na bang puntahan sa bahay ng mga magulang or sa bahay nila mismo? Baka umuwi. Wala minsan wala dun minsan inaano na rin ako ng hindi na rin ako pinapunta O sige, Johan. Ganito, bagong ang taray advice ni Ate Chacha. Dito muna tayo sa astig advice ng caller natin from Batangas. 56 years old na, mukhang marami kang mapupulot dito. Hello? Si Jessie ng Batangas. Hello, Jessie? Dapat to kasi Ay, teka, wala pa po. Tinatanong ko pa lang po, hello pa lang po ako. Kalmahan nyo lang po, Daddy. Kalma-kalma lang po tayo, ha? Excited na siya magbigay ng advice, parang upak agad eh. Hello po, Daddy Jessie. Hello po. Apa. Magandang tanghali po. Si DJ Chacha po ito. Hindi naman po ba mainit ang ulo po natin? Hindi po. Saan po kayo sa Batangas? Cuenca ho. Sa Cuenca. Kayo po'y may anak na. Apa. Kung meron po kayong anak na ang boyfriend ay mangingino, matutuwa po ba kayo? Ay, hindi ho. Talagang dyan na ako galit pagka nanginginom. Pag mangingino. Sige po, ito po si Johan. Kausapin nyo, Tatay Jessie, na para ninyong anak. Nandyan po siya sa kabilang linya. Hello? Advisean nyo na po. Hello? Yes, sir. Dapat kasi hindi mo binibigyan ng dapat siyang binibigyan mo ng pansin, hindi lagi yung pag-iinom. Dapat susunod gagawin ko na po yun. Ay, hindi. Ngayon pa. Huli na lahat. Dapat gawin mo, hindi yung panay sabi lang. Kasi ang pag-iinom talagang mahirap na. Kaya kayo nagkakagalit ng girlfriend mo. Kaya sa susunod, kung halimbawa magkakaroon ka ng girlfriend, bawasan mo ang pag-iinom. Yes po. Kayo po, Tatay Jessie, hindi po kayo mahilig sa alak, tay, no? Hindi ko po kasi ako umiinom. Never po kayong uminom? Hindi ho. Minsan lang ho, pa-shot-shot. Di umiinom din? Umiinom nga lang ako, pero hindi lagi. Tagay lang. Tsaka hindi, kumbaga, occasional drinker po kayo, yung hindi 3 times or 4 times a week. Hindi. Hindi talaga ako umiinom. Pagka may mga espesyal na okasyon lang, Tatay, ano? Isang shot lang ho, pero yung sabihin yung mauupo, hindi ako umuupo. Sige po. Maraming salamat, Tatay Jessie. Meron po ba kayong gustong batiin dyan sa Batangas? Wala po. Kayo lang po binabati ko. Gusto ko lang yung tawa nyo Nako, thank you, Tatay. Sana napapasaya kita sa tawa ko, ha? Sure ka? Kahit si nanay ay mo batiin, mga anak mo? Hindi sa tabi ko sige, batiin mo si nanay. Hi. Wala po siyang pangalan? Binabati ko yung asawa ko, si Julie. Yung sweet na bati naman. Hi, love. Anong tawag mo sa kanya? I love you. Ano pong tawag mo sa kanya? Anong tawag mo sa kanya? Love? Love lang ho. Love lang. Sige, batiin mo, Tatay. Hi, binabati ko ang asawa ko. Love you. Next naman, very sweet. Yan nga si Tatay Jessie ng Batangas. Thank you po, Tatay. Uy, sa mga gustong mag-advise ha, para dito kay Johan, habol po kayo. Once again, our hotlines are 8631-5788 and the other one is, dalawa ito sorry mga kapatid. Ayan, 8631-6674. Once again, 8631-5788 and 8631-6674. Mag-comment din kayo dito sa mga live na inyo napapanood sa 92.3 FM Facebook Live, sa DJ Chacha po na Facebook Live. And also, we are live on TikTok. Hanapin nyo lang ako dyan. It's _DJ Chacha. Okay, Johan. Yes po. Ilang taong ka nagsimula uminom? Yung high school pa lang. High school pa lang, manginginom ka na talaga. Hindi naman po, kasi siyempre, may mga birthday, in-invite lang ako, ganyan lang naman po. May-invite ka. So, yung pag-inom mo ng 3 to 4 times a week, gastos mo o minsan nalilibre ka ng mga tropa? Ano lang naman po, aya lang naman po yun. Libre lang po lahat. Libre naman ang lahat. Kanina topic namin sa love question of the day is paano mo malalaman na hindi ka gusto ng biyanan mo. Alam mo yung ganyan kasing attitude, kahit sinong biyanan hindi matutuwa sa ganyan. So, parang hindi mo dapat tanungin kung bakit bigla ka na ghost ng live-in partner mo kasi it's understandable kung bakit siya biglang nawala. Gaano na kayo katagal ulit? 1 year po. 1 taon na kayo tapos nakikita niya na parang wala namang pagbabago. Parang 'di ba, ang irresponsable ng ginagawa mo. Kahit sabihin niya na wag mong gawin 'yan, ginagawa mo pa rin. Kumbaga parang buhay binata ka pa rin.
Tandaan mo, Johan, pag pumapasok tayo sa relationship, lalo pa ikaw, na live-in partner ito, hindi lang ito basta girlfriend. May mga bagay na ginagawa mo nung single ka na hindi mo na pwede gawin pagka nasa relationship ka. Kasama dyan yung tambay sa tropa ng matagal. Kung dati 3 to 4 times a week kang nag-iinom, it's either mabawasan na yun, para nga sa ibang tao, nawawala na yun at all. Dahil mas ang iintindihin mo dapat is yung feelings ng partner mo kaysa yung pleasure ng katawan mo. Kasi, kung ikaw at ikaw lang din ang masusunod, di sana hindi ka na nagjowa. So, ako bilang babae, parang naiintindihan ko siya sa part na nakikita ka niya for 1 year na ganyan at ganyan ang inaasal mo. So, nasa utak ng babae, anong future ko sa lalaking to? Walang ibang ginawa kundi mag-inom. Sabihin na natin na may work siya. Di ba, nasa utak ng girlfriend mo ngayon, sinapian niya ako. Sabi ng girlfriend mo, may work ka. Ano name ng girlfriend mo, Johan? Karina. Oh, Karina. Kunwari, sinapian ako ni Karina. Ako si Karina bigla. Nasa utak ko, ano magiging buhay ko sa lalaking to? 3 to 4 times a week, nag-aalak, nag-iinom, ni hindi marunong mag-ipon. Tapos, di man lang ako minsan tatanungin kung pwede bang mag-inom sila ng tropa niya dito sa bahay. Basta-basta na lang yan dadalhin. Okay, sabihin na natin na hindi ka gumagastos. Pero dun sa mga libre-libreng inom mo, naisip mo ba kung okay lang sa akin, na oo, libre yan, pero uuwi ka ditong laseng. O kahit hindi ka uuwing laseng, amoy alak ka. 3 to 4 times a week, yun ang ginagawa mo. Kapag matino kang babae, di ka matutuwa sa ganong klase ng lalaki. So, siguro, bago mo suyuin tong girlfriend mo, kausapin mo muna yung sarili mo kung ikaw ba, ready ka. Ready ka nang pumasok talaga sa commitment. Ready ka na iwaksi lahat ng mga ginagawa mong, kumbaga lahat ng mga na-enjoy mo nung single ka, ready ka na ba talikuran lahat yan? Kasama yan. Kasama yan yung pag-inom ng alak, yung pagtropa-tropa, yung laging sarili mo lang yung iintindihin mo. Kasama yan sa mga kailangan mo i-let go. Unless, ang maging girlfriend mo or ang mapangasawa mo, kapareho mong manginginom. 'Di ba? Alak all the way kayong dalawa. Wala tayong sinasabi dito na masamang uminom. Ako rin, nag-iinom ako. 'Di ba? Pero ngayon, isang bote na lang, lasing ako. Charing! Lahat kami dito, nagiinom kami dito. Kumbaga, hindi natin sinasabing masama yan. Hindi masamang mag-inom, hindi masamang mag-enjoy, pero lahat ng sobra ay masama. And I feel like yung 3 to 4 times a week, hindi lang masama para sa katawan mo, masama din para sa relasyon ninyo ng girlfriend mo. So bago mo siya suyuin, just make sure ready ka na i-let go yung pagiging drinker mo. 'Di ba, Johan? Yes po. Hindi pa tayo tapos. Dahil meron pa tayong astig advice. Galing naman kay Jomar ng Makati, 23 years old. Hello, Jomar. Jomar? Hello, Ate Chacha. Hi, Jomar, 23. Talagang dapat Ate Chacha ang tawag niya sa akin. Yes. Buti ko pa i-object eh. Jomar, wala kang pasok ngayon? Wala po, holiday po eh. I love it. Anong work mo? Student pa po ako, graduating po. Ay, bongga. Saan? Saang school? UP Diliman, shoutout sa mga kaklase ko dyan. Galing! Ang bongga. Taga-UPD. Anong kurso? Philippine Studies po. Ay, taray! Philippine Studies! Pinag-aaral. Yeah. Sa Philippine Studies, kasama niyo pinag-aaralan yung mga corrupt officials? Ay, opo. Siyempre, meron po tayong kurso na may PS21 po tayo or Philippine Studies 21 which is martial law. So, may special subject po kami na martial law. Napunta na siya sa martial law, corrupt officials na sinabi ko. Pero, siyempre. It's so nice to talk to you. Pero ito, bago ang martial law at bago mga corrupt officials, ito na munang problema ni Johan. Nasa kabilang line siya, Jomar. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kausapin mo siya. So yun po, ang aking astig advice kay Kuya Johan, kailangan be mindful tayo sa mga bisyo natin. Kasi yun po, ako din ay merong, si Papa po ay mahilig din uminom ng alak. So parang, pero natatigil niya naman yun as we grow up. Pero yun nga, syempre kasi nakaka-apekto po yung alak sa relasyon ng pamilya, ayun nga po, may ka-live-in partner kayo. And ako din po, as a kid na I witness na yun nga, na lagi si Papa nagiinom. Naiinis ako, syempre. Parang nakakairita, parang ano ba to? Lagi na lang siyang umiinom, ganun. So, gets ko po yung punto ng girlfriend po ni Kuya Johan na
umalis na dahil napuno na. Kasi may portion din si mama dati na ganun po. So parang... Napuno na sa tatay mo. Opo. Kaya parang may time dati na parang, ay, aalis na lang si mama, ganun. Pero babalik naman din. Oo, aalis pero magkakabate. Pero nagbago ba yung tatay mo? Hindi na siya naging nagbago naman po. Kasi po na-operahan po siya. Ayun na, kung di pa nagkasakit, no? kung di pa nagkasakit, di pa titigil kakaalak. Ikaw ba, Jomar, may boyfriend ka? Ay, meron po. Love it! In school, nababalance ng maayos yung studies and yung relationship. Ilang years na kayo ng jowa mo? Actually, Ate, sa 1 month pa lang kami. Tapos may problema kami ngayon. Ay, gusto ko yan. Sige, kausapin kita, babalikan kita, wag mo yung baba yung phone. Tatapusin ko lang itong pakikipag-usap ko kay Johan. Diyan ka lang, Jomar, ha? Sige po. Oo, sige. Pak, student from UPDC, Jomar ng Makati. Ngayon, balikan natin to si Johan. Johan? Yes po. Narinig mo na ba, Johan, yung sinasabi nitong mga astig callers natin? Opo. Ano na-realize mo after mo marinig yung mga advice nila? Yung mga sinasabi namin? Okay naman. Naano ko naman. Naintindihan ko naman po. Okay naman. Parang labas sa kanan, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Ganon? Hindi naman. Hindi naman po. Oo. Kasi Jomar, alam mo, 30 years old ka na, hindi na bata yung 30 years old. Dapat pag 30 years old, alam na natin kung ano ang tama at mali. Alam na rin natin kung ano yung sobra at labis-labis. Yes po. Kasi uulitin ko, kahit hindi si Karina ang girlfriend mo, pag matino kang babae, hindi mo magugustuhan yung ganyang klase ng lalaki na walang ginawa kundi mag-alak ng mag-alak sa buhay. 'Di ba? Yes po. Oo. So, kaya pang baguhin yan. Total bagets ka pa naman. Meron ka bang message para dito sa girlfriend mo or live-in partner mo? Baka nakikinig siya sa atin ngayon. Okay na po. Hindi ko na rin po kasi nasaktan na rin. So, parang ayaw mo na rin balikan? Hindi na rin po. Anong plano mo? Maging muna po. Single muna. Single? Unahin ko muna yung mga magulang ko. Very good. Yun na lang muna siguro. No, imbis na sa alak mo ginagasto, sa parents mo na lang or mag-ipon ka, di ba? Yes po. Oo. Tsaka, yun nga alam mo, kalaunan, lahat ng sobra, may balik yan sa katawan natin. Kita mo yung caller kanina, yung tatay niya, kung di pa daw na ospital, hindi pa titigil sa kakainom ng alak. Po. So, we wish you well. Sana sa susunod na tawag namin sa'yo, mas responsableng Johan na ang makakausap namin. Okay? Yes po. Susunod po. Thank you so much, Johan. At, sabi niya, ayaw na daw niya magkaayos sila ng girlfriend niya. Siguro, ganun talaga, di ba? Hindi naman natin pwede ipilit kung talagang hindi bubukol at talagang kung ayaw na nung babae. Pero balikan natin ang love life ni Jomar. Jomar? Hello, Ate Sa. I love it! Nandiyan ka pa, Jomar! 1 month pa lang kayo, may problema kayo. Sige, ikwento mo na yan. Sige, ito. Kasi nung naging kami nung birthday ko nitong August 1, magwa 1 month kami next week. Tapos, yun nga po, nag-aaway kami. Ewan ko, may mga petty fights din kami. And then, last week, Sunday, may away kami na hindi namin na-resolve. And then, nung time na yun, may sakit ako. So, masakit yung ulo ko, ganun. Nagko-call kami sa isa't isa. Pero, sabi niya, may gagawin siya sa research nila, sa thesis. So, parang ako, hinayaan ko na lang siya all throughout the day. Until, nitong Friday, nag-post siya ng picture niya. Tapos, nasa isip ko, bakit siya nasa kotse ng iba? So parang, okay, kinonfront ko siya agad na parang, sino kasama mo? Ganon-ganon. Tapos ang sinabi niya nung una, friends niya daw. Hindi ako naniniwala na friends kasi bakit siya yung nasa passenger seat? So parang, dapat nasa backseat siya kung yung friends na kasama niya magjowa. So di ba parang ang ironic na yung nagda-drive yung boyfriend ng friend niya tapos siya yung nasa passenger seat. So, hindi ako naniwala sa alibay niya na yon. And after that, yun na, nagtalo na kami hanggang kahapon, nagtatalo pa rin kami. Pero nagkita kami nung Sabado. Tapos ito nga, Ate Sa, inopen niya naman yung nangyari. Tapos yun nga, sabi niya yung past fling niya daw yon. Pero kasi, ang nakakaloka dito, nag-okay na kami nung Sabado. Sabi ko, sige, papatawarin kita. Pero nalaman ko nung Sunday na yung sinasabi niyang kasama niya, hindi pala siya yun. Iba pa palang guy. So parang, nandamay pa siya ng ibang lalaki just to save himself. Yeah. So, hindi ko magets yung I know, idea. Mars. I know. Kaya hindi ko magets yung idea na parang
nagsinungaling ka na nga nung una, tinago mo na lumabas ka with your past play. Nagsinungaling pa ulit. Opo, parang iba pa yung sinabi niyang pangalan instead of sabihin niya na kung sino talaga. Kasi sabi niya rin naman na i-open niya na lahat, as in lahat-lahat na rin. So, pinakinggan ko siya and sabi ko nga sa kanya, papatawarin ko siya. Pero parang I felt betrayed once more. So, saan mo ba nakilala ito? Dating app? Opo, and first time ko yun ate sa dating app. So parang, ano ba to? Well, hindi ko naman sinasabi na walang true love sa dating app kasi may mga kakilala tayo dyan na nagkatuluyan. Shout out, Eka Bilate and husband. Sa dating app nagkakilala yun. Si Morena. Ayan, si Nikki Morena na mahilig din sa dating app na ngayon ay naglalamyerda sa bansang Thailand kasama ang jowa niya. Di ba nga? Pero, ganito kasi yan, bata ka pa, 23, tama? 23 po. 23 years old. And if this is the first time na na-open sa'yo yung online world, marami talagang ganyan. Pero hindi natin lalahatin. Kasi meron naman talaga dyan na mga sumasali sa dating app na naghahanap ng seryosong relationship. But I feel like most of them nandyan to have fun. Right? Opo. Hindi ko naman sinasabi na gusto ka lang laruin itong jowa mo. But the fact na ang aga mo na discover yung mga ginagawa niyang kalokohan, it says a lot about himself, di ba? Paulit-ulit mo nahuli na nagsisinungaling. Blessing in disguise siguro na rin yon for you. Kasi at least bago ka pa mahulog sa kanya ng tuluyan, nalaman mo na lahat. Kesa naman nag 1 year kayo, 2 years, saka mo nalaman na may mga iba pa pala siyang nilalande. So better na rin for you. Right now, I suggest you focus on your studies, bigay mo full force energy mo dyan sa pag-aaral mo ng Philippine Studies dahil pag labas mo ng school, pag nasa outside world ka na, when you're working, pag mas mature ka na, mas marami kang makikilala na mas okay. 'Di ba? Pag mas mature ka na nag-decide to get into a relationship, mas ready na rin yung mga tao for a commitment. Kesa pag mas bata mo pinili na magkaroon agad ng karelasyon. Diba? Opo. Actually, Ate Sa, thank you kasi, yun nga, as inalolos din ako na, syempre, nag-usap din kami ulit kagabi, nag-video call kami, and in-open up niya rin lahat ng past experience niya. As in, kahit yung personal life niya, na walang nakakaalam, in-open up niya na rin, na nagigets ko ngayon, in a way, para kasi ako nagigilty na, in a way na parang, syempre nagalit na ako, ganon-ganon. And then, yun nga, yung personal experience niya na, about sa family niya, kasi illegitimate pala siya, na hindi ko alam or wala nakakaalam. Yun ang dinadahilan niya sa'yo? Nako, dahil dyan sa mga isiniwalat mong impormasyon, Jomar, kakausapin ka ulit namin bukas. Willing kaya yan na makipag-usap din sa atin? Ay, feel ko hindi, Ate, sa... Sayang naman. Po siya, kasi, ang tawag na to, nag-deactivate po siya ng SOCMED. Sinabi niya naman po sa akin kagabi na kailangan niya muna mag-isip-isip sa mga nangyari nga. Charot. Narinig ko na yung mga ganyan. I'll find myself lang. I'm lost in space. Naku, ilang beses ko na narinig yung mga ganyang hanas, Jomar. Ang masasabi ko lang sa'yo, huwag ka masyadong gullible. Hindi porke galing sa kanya at mukhang sincere ay totoo na. Isipin mo na lang yung mga pinag-aaralan yung mga corrupt officials. Diba? Pangako. Hindi, doon mo ibalik, di ba? Pag humarap sa'yo, kala mo sincere. Kung ano-ano mga sinasabi, kung ano-ano mga pinapangako. Pero ano ba nangyayari? Di ba iba? Iba ang sinasabi sa nangyayari. So actions speak louder than words. Mas paniwalaan mo yung kinikilos niya towards you kesa sa mga pambobolang sinasabi niya sa'yo sa salita. Pero yung chika mo na yan, Jomar, babalikan natin yan bukas kasi 12:44 na agad. 16 minutes na lang bago mag-alauna ng hapon. Ang bilis naman ng oras dito. Alam niyo, dapat yung ganitong klase ng programa ang ginagawang 3 oras. Ang bilis! Nakakaloka. Alright, ito na muna. Dako muna tayo na alam ko para sa mga kapatid nating nakatutok, kanina nyo pa inaantay. Ate Nestle Buko, hello! Kamusta ka? I miss you too! Namiss daw nila yung Heartbeats with Chacha sa MOR. O habang wala si Popoy, ako muna dito. Except Wednesday. Ayan. So, dire-diretso nyo po ako makakasama. Tama, bukas, no? At si Laila naman on Wednesday. Ayan mga kapatid. Eto na muna ang mga winners natin for our heart-to-heart hashtag Astig Confessions.
Hashtag H2H Astig Confessions. Dami nagpapabate. Good afternoon kay Rosany V. Diaz. Huwag kayong mawawala ha. I-announce ko lang kung sino yung mga winners natin. And then, one by one, lahat ng mga pabate ninyo, sabihin natin yan on the air. Eto na. Unahin natin si first winner, yung caller natin kanina, si Tatay Jesse ng Batangas. Winner ka po ng 250 pesos. Second winner, Jamar of Makati. Si Ma'am Sheena, UPD student. Congratulations. Bago tayo magpaalam, bati muna tayo. Mag-hello muna tayo dito sa mga nandito sa atin online. At eto, bago ang kanilang mga hi and hello, basahin muna natin yung sagot ng ilan sa mga kapatid natin dito sa ating love question of the day. Anong mga senyales na ayaw mo sa iyong biyanan? Sabi ni Enrique Vista, senyales na ayaw ka ng iyong biyanan, yung una, hindi ka ganong kinikibo. Madalang ka lang kausapin na parang hindi ka nakikita. Pangalawa, kahit sa tanghalian o hapunan, hindi ka man lang inaalok. Kung alokin ka, pakitang tao lang. Pero wag susuko. Ipakita mo pa rin ang iyong respeto sa iyong mga biyanan dahil magulang yon ng asawa mo. Balang araw, mamahalin ka rin nila. Basta wag ka lang magbabago ng pakikitungo sa kanila at magugustuhan ka rin nila at ituturing na parang anak nila. Check na check yung comment ni Enrique Vista. Hello na rin kay Darwin Rochelle. Sabi niya, kapag yung expected na partner na gusto niya in reality, hindi pala ikaw. Like maganda, mayaman, etc. Ganun po, from Darwin Rochelle. Parang masyado naman yatang mababaw yun dahil lang sa physical na anyo, hindi ka na magugustuhan. Talaga ba? May mga ganong biyanan? Si Enlera Montalvo, ang senyales na ayaw sa akin ng biyanan, unang-una, bihira yan magbigay ng ulam sa'yo. Pangalawa, kahit tama ka, mali ka pa rin. Pangatlo, laging may puna sa mga gawa mo. At pang-apat, laging mataas ang boses kapag kausap mo. Ayan, si Mary Ann Salcedo de Los Santos, senyales na ayaw sa akin ng biyanan ko, madami. Yung tipong nasa bahay ka na nga, kahit nandyan si biyanan, parang wala kang kasama. Hindi ka kinakausap, hindi man lang nagkukwento, hindi ka ine-entertain at laging galit sa mga bagay na ginagawa mo para sa kanila. Ang daming sumagot na yung isa sa mga senyales, pinaka matinding senyales na hindi ka nga gusto, pag hindi ka kinakausap. Ang daming sumagot ng ganon dito sa comment section natin. Pero bago ko bigay ang aking final love question, hirit, hello muna sa mga nakatutok po sa atin ngayon, si Ballesteros from Tondo, Manila. Liwayway Banaag, si Ped J. Pacheco, hello po sa inyo. Also to Angel Yoma, si Bethy Mendoza, Dominador Javier Jr., Jonaline Ramos, Jerwin Tubat, at sa Tubat family, magandang tanghali po sa inyo. Ganun na rin kay Mayo Nueve, at saka si Anthony Bermas ng Taytay Rizal, at si Valkyrie all the way from Iloilo. Announce muna natin ang winners natin for our love question of the day. May dalawa pa tayo, isang Sulit TV winner at isang winner din ng 250 pesos dahil tatlo nga po yung pinamigay natin. Bukas meron ulit tayo. So kung di po kayo nanalo today, tomorrow mga kapatid, may chance pa rin kayo. Basta i-share nyo lang tong live na inyong napapanood on Facebook at mag-comment po. And don't forget the hashtag H2HAsk. Yan ang ating official hashtag. So ang winner po natin for 250 pesos na cash na ita-transfer namin sa'yo in just a bit, si Neves Tagat. Yan talaga yung name niya on Facebook. So, Neves Tagat, congratulations to you. Meron kang 250 pesos. Ipang-load mo na yan. Pang isang buwan din yan na only call and text. May libre ka pang panonood. Diba? Pwede yan, no? Ganun yata yun. And, winner ng Sulit TV box natin, congratulations to Chloe Celeste. Ayan. Congratulations, Neves and Chloe. At para po doon sa ating heart-to-heart love question of the day, ngayong araw na ito ng Monday, August 26, anong mga senyales na ayaw sa'yo ng biyanan mo? Marami yan. Pero yes, I have to agree, yung mga sinagot ninyo na hindi ka kinakausap, hindi ka masyadong pinapansin, diba? Parang ang cold sa'yo, isa yan talaga sa mga senyales. Dapat, ang kasunod na question dyan is, pag hindi ka gusto, anong gagawin mo para magustuhan ka nila? Kasi hindi yan ibang tao. Yan ay magulang ng taong mahal mo. So, di ba, mas masarap pa rin na hindi lang kayong dalawa yung masaya. Masaya din yung mga
magulang ninyo para sa inyo. Hindi lang yung magulang, kapatid, yung mga tao sa paligid ninyo, masaya sa kung ano man meron kayo. Mabigat kaya sa damdamin, yung pag parang happy ka, 'di ba? In love ka, pero yung magulang mo hindi masaya sa kung anumang relationship status meron ka. At para din naman sa mga magulang na nakikinig po sa atin ngayon, pagka naman nasa tamang edad na ang inyong mga anak at hindi naman sila gumagawa ng kalokohan, 'di ba? Mabait naman, responsable naman at maayos din naman yung karelasyon, bakit naman hindi nyo tatanggapin? Dahil lang hindi mo gusto. 'Di ba? Pagka magulang ka kasi talagang you always want the best for your child or for your children. Laging ganon. Gusto natin yung the best. Tapos minsan may jowa yung anak natin, feeling natin hindi the best para sa anak natin. Pero kasi at the end of the day, hindi kasi tayo ang magde-decide kung sino ang mamahalin nila sa buhay, 'di ba? Hindi tayo magde-decide kung sino ang dapat pakasalan nila o kung sino ang dapat kasama nila sa buhay. Ang magdedesisyon ay walang iba kundi ang mga anak natin. So pinalaki natin yan, napuyat tayo, kakaalaga dyan, ayaw natin ipakagat sa lamok. Pero pagdating ng panahon na may sarili na silang isip at kaya na nila magdesisyon para sa sarili nila, hayaan natin sila. Kung masaktan man, okay lang yun, may matututunan. Pero sila dapat talaga ang mag-decide, hindi tayong mga magulang. At once again, para sa mga anak na, Diyos ko, sumasagot-sagot sa mga magulang ha, lalo pa kung di nga gusto yung karelasyon mo, wag na sumagot. Lalo lang lalaki ang gulo pag sinagot mo ng sinagot paulit-ulit. Huwag na natin isipin kung sino nagsimula, 'di ba? Kung sinong tama o mali. Lagi mo tatandaan, magulang mo pa rin yan in the end. Wala ka sa mundong ito kundi dahil dyan sa nanay o tatay mo na hindi mo kasundo. At pagdating ng araw, for sure magkakaayos kayo. So ngayon na hindi kayo nag-uusap, wag na natin dagdagan ng mga sakit na naibigay nyo na sa isa't isa. Tama na, awat na sa katatalak. Tama na rin ako sa katatalak dahil 101 na mga kapatid. Susunod na po ang programang Christy Fermin with the one and the only Nanay Christy Ferminute. Nakatutok sa atin ngayon si Sir Brian Posadas. Good morning, Sir Brian. Malamang ano ito, nasa daan ka, no, nasa kalsada. Ingat po kayo mga kapatid. Bukas ako pa rin ang kasama nyo for H2A. Tomorrow is the birthday of DJ Popoy. Sana pagbalik niya dito may pakain siya. Dahil pinagod niya kaming dalawa ni Laila ng mga ilang araw din. Chareng! Pero sige mga kapatid, dahil 103 na. Magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Bukas, 6 to 10 in the morning, magbabalik na po si Manong Ted Filon. And pagpatak ng alas 12 ng tanghali, heart to heart, kasama po si DJ Chacha. Paalam na po ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Pag sinabi kong muamua, sabihin nyo, chup chup. Bye kapatid.